Senyora, masakit po. Please bitawan niyo po ang buhok ko. Umiiyak na sabi ni Lara sa ina ng nobyo niya. Masakit pala ha? Pero hindi ka man lang nahiya na nakipagrelasyon ka sa anak ko? Ang isang katulad mo hindi dapat para sa anak ko. Kaya lumayo ka sa kanya. Tita's right, Lara. Ang katulad mo hindi bagay sa mga katulad namin. Ang isang basura ay basura talaga. Kaya sa basurahan ka talaga dapat at hindi dito. Do you think na mahal ka talaga ni Bailey? Oh, come on, Lara. Bailey will not be in love with a poor girl like you. Ginagamit ka lang ni Bailey para pagselosin ako. Pero pinapasakay ka lang niya sa laro niya. At ikaw naman tuntanga, naniniwala ka kagad. Natatawang sabi ni Janice habang hawak ang baba ng dalaga. Umiiyak na nakatingin si Lara sa dalawang babae na nasa harapan niya. Tama na yan, iha, Janice. Baka biglang dumating si Bailey at makita kanyang sinasaktan mong babaeng yan. Baka lalo lang lumayo ang loob niya sa'yo. Paalala ni Cora sa dalaga. Pakakawalan kita ngayon dahil kay Bailey. Pero hindi ako titigil hanggat mawala ka sa landas ko. At subukan mo lang na magsumbong sa kanya. Makakatikim ka talaga sa akin. Banta ni Johnny sa dalagang katulong. Pag uwi ni Bailey galing sa opisina, ay si Lara kagad ang hinanap niya. Pero hindi niya mahagilap ang dalaga. Where's Lara? Tanong niya sa isa pa nilang katulong. Pasensya na ho, senyorito. Hindi ko po siya nakita eh. Baka nasa likod po ng mansyon. Okay. Mabilis na umakyat si Bailey sa kwarto niya at kaagad na nagbihis. Kanina pa niya gustong makita si Lara kaya siya nagmamadali sa pag-uwi. Pagdating niya sa likod ay napangiti siya nang makita ang babaeng nagwawalis doon. Good afternoon, baby. I like your smell. You're so hot. Nakapikit na sabi ni Bailey sa dalaga habang sinisinghot ang leeg ng nobya niya. Mabilis na lumayo si Lara sa lalaki, kaya nagtataka na nakatingin si Bailey sa nobya niya. What's wrong? May problema ba? Oo, wala naman ho, senyorito. May ginagawa pa po kasi ako, pasensya na. Nakayukong sabi ni Lara. Hindi kumbinsido si Bailey sa sinabi ng nobya, kaya itinaas niya ang tingin nitong nasa baba para makausap niya ito ng maayos. Tell me the truth. Ginulo ka na naman ba nila Mamit Janice? Mabilis na umiling si Lara kaya mabilis na nagdilim ang mukha ni Bailey. Alam niyang may sinabi na naman namang ito kay Lara kaya nagkaganon ang dalaga. Kakausapin ko si Mami. Mabilis na tumalikod si Bailey pero agad din siyang napahinto nang yakapin siya ni Lara mula sa likod. Please, ayoko ng gulo. Kaya wag mo na silang puntahan, please. Gagawin kong lahat ng gusto mo basta wag mo lang silang puntahan. Pakiusap ni Lara sa binata. Mabilis na tinanggal ni Bailey ang dalawang kamay ng nobya at kaagad na hinarap ito habang may ngiti sa labi. Really? Lahat ng ipapagawa ko sa'yo? Mabilis na tumango si Lara kaya ngiting panalo ang pumaskil sa labing ni Bailey. Okay, tabihan mo akong matulog sa kwarto ko ngayon tulad nung una at samahan mo akong kumain sa kwarto ko. Kaya mo? Kung hindi, pupuntahan ko na lang sila Mami. Seryosong sabi ni Bailey. Labag man sa kalooban niya ay walang nagawa si Lara nang hilahin na siya ni Bailey papasok sa mansyon at dinala sa kwarto nito. Ang ganda talaga ng kwarto mo, ano? You like here? Mabilis na tumango si Lara. Totoong gusto niya ang kwarto ni Bailey dahil bukod sa malinis, ang ganda rin ito sa loob at may dalawang malalaking sofang nando doon. Nagmistulang isang bahay ang kwarto ni Bailey dahil sa laki nito. Kahit nakailang tulog na siya ron, hindi pa rin nawawala ang pagkamangha niya sa kwarto ng binata. Matapos tawagan ang maid sa baba na sa kwarto siya maghahapunan, ay binalikan na ni Bailey si Lara sa sofa. Umupo siya sa tabi nito at isinandal sa balikat ng dalaga ang ulo niya. Wala namang nagawa si Lara kung hindi iyakap sa bewang ng binata ang dalawang kamay niya nang kunin ito ni Bailey. I love you. Namamaos na sabi ng nobyo. Bakit mo ba ako gusto? Hindi naman ako mayaman katulad ninyo. Malumanay na tanong ni Lara sa binata. Sa halip na sagutin to, ay iyon ang lumabas sa bibig niya. I don't care if you're not rich. I love you. And that's important. Pero paano kung bigla ako mawala sa'yo? Anong gagawin mo? Sa tanong na yun ni Lara, ay nagdilat ng mga mata si Bailey. May bala ka bang iwan ako?
Nagsimula nang magdilim ang mukha ni Bailey dahil sa sinabi ng nobya sa kanya. Wala, tinanong lang kita. Malumanay na sabi ni Lara. Kahit sang lupalop ka pa ng mundo magtago, hahanapin pa rin kita dahil mahal na mahal kita. Talaga? Hindi ka maghahanap ng ipapalit sa akin? No, dahil sa'yo lang tumitibok ang puso ko. Sabay yakap niya sa nobya. Tuluyan ang napayakap si Lara sa boyfriend niya at nang pakawalan siya nito ay isang masuyong halikang iginawad nito sa kanya. Halik na kinaadikan niya at hindi niya kayang tanggihan. Lalo pa siyang napakapit sa leeg ng nobyo nang palilimin nito ang halikan nilang dalawa. Saan mo nadali ng dala mong pagkain, Ana? Bakit ang dami niyan? Tanong ni Senyora Cora kay Ana. Sa kwarto po ni Senyorito, Senyora. Tumawag kasi siya at sinabing doon siya maghahaponan sa kwarto. Imporma ng katulong. At kasama ang babaeng yun? Galit na ani ni Cora. Opo, Senyora. Takot na sabi ng katulong. Ba't talagang kailangan ko ng dispatchahin ng babaeng yan? Para mawala na sa buhay ng anak kong ilusyonada na yan. Galit na sabi ng Senyora at iniwan na si Ana. Naku, siguradong may aabutin na naman si Lara kapag wala na si Senyorito sa bahay. Ayaw pa naman niyang lumaban. Nakakaawa talaga siya. Bakit ba kasi nakipagrelasyon pa siya kay Senyorito eh? Alam naman sana niyang ugali ng Senyora pero sige pa rin siya. Iyan ang pagmamahal. Kahit mamatay ka na, sige pa rin. Naiiling na sabi ng mga kasama ni Lara sa trabaho. Sa sala ay gustong magwala ni Janice matapos malaman na nasa kwarto ni Bailey ang katulong ng tita Cora niya. Tita, akala ko ba kasama natin sa pagkain ngayon si Bailey? Bakit nasa kwarto niya lang siya kumakain at kasama pang lintik na hampas lupa na yun? Hindi ako papayag, tita. Hindi ako papayag na hampas lupa na yun ang agaw sa akin kay Bailey. Akin lang ang boyfriend ko, tita. Ayokong may kahati ako sa kanya. Naiiyak na sabi ni Janice sa Senyora. Iha, kumalma ka lang. Alam ko kung anong nararamdaman mo pero kailangan kong huminahon. Kailangan makaisip tayo ng paraan para mawala sa landas ni Bailey ang babaeng yan. Dahil sa sinabi ni Senyora ay kumalma si Janice. Tama ka, tita. Kailangan mawala sa paningin ni Bailey ang babaeng yan. Dahil hindi babalik sa akin si Bailey kung makikita pa niyang babaeng yan. Sang-ayon niya sa Senyora. Sumama ka sa akin sa kwarto ko. Doon tayo mag-usap. Wag dito't baka may makarinig pa sa pag-uusap natin. Mabilis naman na tumayo si Janice at sumunod sa ginang. Habang sa kwarto ni Bailey ay napapasimangot si Lara dahil panay ang subo ni Bailey sa kanya. Ang daya mo naman eh. Bakit ako lang ang pinapakain mo ng marami tapos ikaw konti lang ang kinakain mo? Don't worry, baby. Kahit maliit lang ang kinain ko, busog na busog pa rin ako. Dahil ngiti mo pa lang nabubusog na ako. Nakangiting sabi ng binata. Halos hindi naman kumurap si Lara na pinagmamasdan ng matamis na ngiti ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nalungkot habang nakatitig dito. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Bailey sa dalaga nang mapansin ang itsura niya. Hindi, okay lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Bahagya pa siyang ngumiti para maniwala to sa kanya. Okay, pero kapag may nararamdaman ka, sabihin mo lang sa akin, okay? Marahan na tumango ang dalaga sa kaniligpit ang pinagkainan nila. Ihahatid ko lang to sa labas. Tukoy niya sa pinagkainan nila. No, may katulong na kukuha niyan mamaya. No need ka nang lumabas pa. Kailangan ko rin kasing maligo. Ang lagkit na kasi ng katawan ko eh. Mas lalong hindi pumayag si Bailey sa gusto ng nobya niya. Dito ka na maligo. May mga damit ka na dyan. Meron ding underwear at bra. Nakangiti niyang sabi sa nobya. Hindi makapaniwalang nakatitig si Lara sa binata kung papaanong may mga damit siya doon. Binili ko yan lahat para sa'yo, kaya huwag ka mag-alala. Saka sinadya ko yan para pag na-miss kita, may makikita akong gamit mo dyan na pwede kong imaginein na suot mo kahit na wala ka. Paliwanag ni Bailey sa dalaga. Namula ang mukha ni Lara dahil sa hiya. Hindi niya alam na may pagkapraning pala ang lalaking mahal niya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Handa lang ako palagi basta para sa'yo. Sabi kagad ng binata nang makitang nakatulala lang ang babae sa harapan niya. Matapos maligo ni Lara,
ay wala na ang pinagkainan nila sa mesa. Pinakuha ko na kay Ana yung pinagkainan natin. At bago ko nga pala makalimutan, mawawala ako ng ilang araw. Asan ka pupunta? May business trip ako sa Hong Kong, baby. At 3 days ako doon. Mamimiss kita ng sobra sa mga araw na yun. Okay lang yun. Pwede ka namang tumawag sa akin pag wala kang ginagawa. Yeah. Pero iba pa rin yung pag-uwi ko. Ikaw kagad ang aabutan ko. Tiisin mo na lang muna. 3 days lang naman yun, di ba? Marahang tumango si Bailey at hinila ang dalaga palapit sa kanya. Sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Nakailang tulog na rin si Lara sa kwarto ni Bailey. Kahit ayaw ng ina, yung gusto pa rin niyang nasusunod dahil hindi siya basta-bastang napapasunod sa gusto ng kanyang ina. Dahil sa mainit na yakap ni Bailey, ay mabilis nakatulog si Lara na nakaunan sa braso ng binata. Nakangiting hinaplos ni Bailey ang mukha ng nobya. Sa kanya ito pinataka ng halik sa noo at natulog na rin kasama ito. Mabilis lang na dumaan ang mga araw. Nakahanda na ang mga dadalhin ni Bailey. Mag-iingat ka doon ha. Mamimiss kita. Me too, baby. Mamimiss din kita. Siniil muna ni Bailey ng halikang dalaga sa kanya ito niyakap. Nagngingit-ngit naman sa galit si Janice at Cora na nakatingin sa dalagang yakap ni Bailey. At nang makaalis ng sinasakyan nito, ay siya ring labas ni Cora at Janice. Pumapalakpak na lumapit si Janice kay Lara. Ang galing ah. Ang galing mo talagang umarte. Ang galing mo para maauto mo si Bailey. Pero hindi mo na magagawa yan sa susunod dahil hindi na kita hayaan pa na makita ka pa ni Bailey. Akmang tatalikod na si Lara nang hablutin ni Janice ang buhok niya. Kaya napaaray siya ng wala sa oras. Akala mo ba may makakatulong pa sa'yo ngayon? Wala na, Lara. Dahil nasa malayo ng taong inaasahan mo para makatulong sa'yo. Nanggigigil na sabi ni Janice. Saka isinubsob sa lupa ang mukha ng dalaga. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala akong ginawa sa'yo, wala akong ginawang masama sa inyo. Bakit bang lupit-lupit niyo sa akin? Umiiyak na sabi ni Lara habang hawak ang mukha niyang puno ng gasgas at may sugat na. Hindi mo alam kung anong kasalanan mo? Gusto mo ipaalala ko pa sa'yo? Inagaw mo lang naman ang lalaki na para sana sa akin. At kung hindi ka pa nahiya, humiga ka pa sa kwarto niya. Hindi lang makapal yung mukha mo eh. Malandi ka rin. Kaya kung ayaw mo may mangyari sa'yo, umalis ka na. At huwag na huwag ka nang babalik pa rito. Galit na sigaw ni Janice sa dalaga. Kahit masakit ang buong mukha, tumayo pa rin ng tuwid si Lara. At akmang papasok sa loob ng patirin siya ni Senyora Cora. At saan ka pupunta? Huwag mo nang itatapak pa ulit yung marumi mong mga paa sa loob ng pamamahay ko. Dahil hindi ko papayagan yan. Umalis ka nang walang dadalhin na gamit. Alis! Sigaw ni Senyora Cora. Halos hindi makapagsalita si Lara na lumabas ng village at lalo pa siyang naiyak nang humapdi ang mukha niya dahil sa mga luha niyang nagsilandasan. Walang kain at walang matulugan si Lara. Nakaupo lang siya sa isang upuan sa may park habang iniindang masakit niyang mukha dahil sa ginawa ni Janice sa kanya. At dahil walang kain ay unti-unti nang nawala ng malay ang dalaga. Hello? Sagot ng isang ginoo sa kanyang cellphone na magring ito. Senyor, natagpuan na po namin siya at nasa ospital siya ngayon. Matapos marinig ang sinabi ng tauhan, ay mabilis nagbihis ang senyor at kaagad na pinuntahan ang ospital na sinasabi ng tauhan niya. Nasaan na siya? Ano nangyari? Bakit dito niyo siya dinala? Nag-aalalang tanong ng senyor sa kanyang tauhan. Nakita na lang po namin siyang nakahandusay at ang ikinagulat namin, marami siyang gasgas sa muka at pati na sa kamay niya. Pasensya na senyor, nahuli po kami ng dating. Hinging paumanhin ng tauhan ni Matias sa kanya. Kamusta ang kalagayan niya? Alamin niyo kagad kung ano nangyari sa kanya. Gusto kong magbayad ang gumawa nito sa anak ko. Pinal na utos ni Matias sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Masusunod po senyor. Umalis na ang tauhan niya at tanging siya lang naiwan sa labas ng emergency room. Paglabas ng doktor, nagulat ito nang makita si Matias sa labas ng pinto. Senyor, kayo ho ba ang kaanak ng pasyente? Ako nga, kamusta na siya? Okay nang lagay niya pero delikadong lagay ng dinadala niyang bata sa sinapupunan niya. At ikinakalungkot kong sabihin na patay na ang isa pa niyang sanggol.
Pero gagawin ko pa rin sa abot ng aking makakaya para mailigtas ang isa pang sanggol na pilit na kumakapit sa sinapupunan ng kanyang ina. Gawin mo ang lahat, mailigtas lang ang anak niya. Tumango lang ang doktor at nagpaalam na sa kanya. Sinisiguro ko magbabayad kung sino man ang nagpahirap sa'yo ng ganito, Mystica. Pagbabayaran nila ng mahal ang ginawa nila sa'yo. Nakakuyamang kamaon na sabi ng senyor. Mabilis lang na dumaan ang mga araw. Kasalukuyan nang nasa airport si Bailey at excited nang makauwi dahil gusto na niyang mayakap ang nobya niya. Hindi niya ito magawang tawagan nung nasa ibang bansa siya dahil busy siya at hindi niya naisingit pa na tawagan ng nobya. Anak, welcome home. Mabutit nandito ka na. Malungkot na ani ng ina ni Bailey. What's wrong, Mom? May nangyari ba habang wala ko? Seryosong tanong ni Bailey sa kanyang ina. Si Lara kasi. What happened to her? Putol ni Bailey sa kanyang ina. Baby, I'm home. Sigaw ni Bailey mula sa sala. Napakagatlabi naman si Senyora Cora at kinakabahan na nakasunod sa anak niyang papunta sa kwarto ni Lara. Saan? Saan ka pupunta? Kung si Lara hinahanap mo, wala na siya rito. Umalis na siya kasabay ng pag-alis mo papuntang Hong Kong. Pinipigilan ko pa nga siya eh. Pero umalis siya o pinalayas mo siya? Matalim ang tingin na ipinukol ni Bailey sa kanyang ina. Bailey, kailan ka pa nawala ng modo at ganyan ka kung makapagsalita sa akin? Ina mo ako at ako ang nagluwal sa iyo sa mundong to. Kaya alam ko kung anong makakabuti sa iyo at hindi. Matigas na ani ng kanyang ina. Really, Mom? Alam mo kung anong makakabuti sa akin at hindi? Alam mo rin ba na namatay si Daddy dahil pinagpalit mo siya sa iba? Balik na tanong ni Bailey sa kanyang ina. Alam mo ba kung gaano ka miserable ang buhay ng Daddy nang malaman niyang ginawa mo sa ibang bansa? Akala mo ba hindi ko alam na may lalaki ka sa Canada? Nainiwan mo doon dahil gusto mong bumawi kay Daddy. Pero huli na dahil patay na siya. Kaya huwag kang magmamalinis sa akin. Dahil alam ko lahat ng pinaggagawa mo bago ka pa umuwi ng Pilipinas. Pinakailaman ba kita pagdating mo dito? Hindi, di ba? Ni isang sumbat wala akong sinabi sa'yo. Dahil may natitira pa rin akong respeto sa'yo. Pero ngayon na inalisan mo ako ng kasiyahan, sa tingin mo ba may respeto pa rin ako sa'yo? Nagkakamali ka. Tuluyan mo ng binurang konting respeto na yun sa akin. May diing sabi ni Bailey sa kanyang ina. Hindi nakagalaw ni nakapagsalita man lang si Senyora Cora. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig. Ang akala niya, maitatago niya sa kanyang anak ang lahat ng pinaggagawa niya. Pero hindi pala. Dahil pinatira lang pala siya ng anak niya sa mansyon dahil sa kaunting respeto nito sa kanya na sinayang lamang niya. Kung saan-saan na hinanap ni Bailey ang nobya at kung sino-sino nang tinawagan niya, baka sakaling nakita nila si Lara. Pero ni isa'y walang nakakaalam kung nasa nito. Ilang araw na siyang nasa Pilipinas pero hindi pa rin siya pumapasok sa opisina. Tanging ang sekretarya lamang niyang gumagawa ng trabaho na dapat ay trabaho niya. Where are you, baby? I really missed you. Bumalik ka na, please. Hindi na ako lalayo ulit sa'yo. Basta bumalik ka lang, mahal ko. Parang tao na kinakausap ni Bailey ang larawan ng nobya na nasa frame. Tita, anong gagawin natin? Hindi pwedeng ganyan lang siya palagi. Lalapitan ko siya at kakausapin. Sigurado akong makikinig siya sa akin tulad ng dati kapag nagkakaganito siya. Nag-aalalang sabi ni Johnny sa senyora. Huwag mo nang tangkain, iha. Sigurado akong masasaktan ka lang kapag nagpumilit ka pa. Payo ni Senyora Cora sa dalaga pero matigas din ang ulo ng dalaga. Kaya pinabayaan na lang to ni Cora. Bailey, tama na yung pag-inom mo. Alam mong hindi makakabuti sa iyo ang palaging. At anong karapatan mo para pagsabihan ako? Sino ka sa akala mo? Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana mawawalang babaeng nakakaintindi kung anong ugali ko. Nanlilisik ang mga mata ni Bailey habang hawak ang lalamunan ng dalaga. Bailey, bitawan mo ako please. Ayoko pang mamatay. Umiiyak niyang pakiusap sa lalaki habang pilit na tinatanggal ang kamay nitong nakasakal sa kanya. Hindi naman alam ni Cora kung anong gagawin niya. Mabuti na lang at nagsiakyatan sa taas sa mga katulong, lalo na ang hardinero nila. Kaya ito ang tumulong para mabitawan ni Bailey ang dalaga. Ilayo niyo sa akin ang dalawang babaeng yan.
dahil baka mapatay ko pa mga yan dito. Dumagundong ang boses ni Bailey na animoy, isang leon na kalalabas lang ng kuweba. Iha, okay ka na ba? Sa tingin mo ba okay pa ako sa lagay kong to, tita? Halos mamatay na ako sa pagkakasakal ng anak mo sa akin. Dahil lang sa galit niya sa akin, okay pa rin ba ako sa lagay na yan? So stupid! Hindi nakapagsalita si Cora. Nakatitig lang siya sa babaeng nasa harap niya habang hinahaplos ang lalamunan nitong sinakal ni Bailey. Okay ka na ba dito, Iha? Salamat po sa kabutihan mo sa akin, sir. Hindi ko po alam kung paano po kita mababayharan. Malungkot niyang sabi sa Ginoong kaharap. Hindi mo na kailangan pang bayaran ng kung ano man ang naitulong ko sa iyo, Iha. Dahil lahat ng to ay sa iyo. Kung ano man ang makikita mo rito, ay pagmamay-ari mo itong lahat, Mystica. Makahulog ang sabi ng senyor sa dalaga. Makinig kang mabuti sa akin, Mystica, at sasabihin ko sa iyong totoo. Nag-umpisa nang magsalita ang senyor, habang tahimik naman na nakikinig si Mystica sa lalaking nagsasalita. Agad naglaglagan ng mga luha ni Lara nang marinig ang buong kwento. Napahagulgol siya sa sobrang sakit nang maalala ang kanyang ina at ang lalaking nasa harap niya na kanya palang ama. Kung maaga sana kayong dumating, buhay pa sanang mama ngayon. Kasama ko pa sana ang aking ina ngayon. Umiiyak na sabi ni Lara. Patawarin mo ko, anak, kung hindi kagad kita nahanap. Ngayong nandito ka na, hindi ka na maghihirap pa. Ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo dahil ikaw lang nag-iisa kong anak. Simula ngayon, ikaw na si Lara Mystica Concepcion. Niyakap ng mahigpit ni Lara ang kanyang ama at nagpasalamat dito. Alam niya ang buong kwento sa pagmamahalan nila ng kanyang ina. Kung gaano nito kamahal ang ina niya. Pero dahil sa ina nitong matapobre kaya inilayo siya ng kanyang ina mula sa kanyang ama. Kaya wala siyang nararamdaman na potrito. At ngayong kasama na niya ito ulit, masaya siya at meron pa pala siyang natitirang pamilya. Samantalang sa mansyon nila Bailey, ay hindi pa rin tumitigil si Janice. Kahit nasasaktan na siya, bumabalik pa rin siya para lang makuha ang loob ng dating nobyo. Iha, Janice, baka kung ano na naman ang gawin ni Bailey sa iyo kung pupuntahan mo siya. Nag-aalalang sabi ni Senyora Cora. I don't care. I don't care kung makailang ulit niya akong saktan, tita. Hindi ko siya susukuan. Mahal ko siya kaya gagawin kong lahat, bumalik lang siya sa akin. Determinadong sabi ni Janice. And you think babalik pa ako sa'yo after you did to my girlfriend? May diing sabi ni Bailey nang sumulpot ito sa kanilang likuran. Bailey! Get out! Bailey, please mag-usap naman tayo, please oh. Alam kong may kasalanan ako sa'yo pero pinagsisisihan ko na yon. At ngayon gusto kong bumawi sa'yo. Alam kong mahal mo pa ako. Ginawa mo lang na makipagrelasyon kay Lara para saktan ako, di ba? Aminin mo. Aminin mong mahal mo pa rin ako, please. Mababaliw na ako sa kakaisip kung paano kita makukuha ulit eh. Umiiyak ng ani ni Johnny sa lalaki pero tumawa lang si Bailey sa dating nobya. Kahit magpakamatay ka pa, hindi mo na maibabalik pang dating tayo, Janice. Mahal na mahal ko si Lara. At hindi mangyayaring ipagpapalit ko siya sa'yo. Kahit wala na siya dito, hindi ako magtatangkang ipagpalit siya. Ganun ko siya kamahal. Kaya kung ayaw mong tumigil, ikaw ang bahala. Wala akong pakialam sa'yo. Iniwan na sila ng binata sa sala. Umiiyak na umiling si Janice habang si Senyora Cora. Hanggang awa na lang siya sa dalaga. Dahil kapag tinulungan niya ito, siguradong tuluyan na siyang palalayasin ni Bailey sa kanilang mansyon. Tita, mahal pa naman ako ni Bailey, di ba? Mahal na mahal niya ako eh. Pero bakit ngayon ang hirap na niyang kunin ulit? I'm so sorry, Iha, kung wala na akong magagawa para sa'yo. Kung gagawa pa ulit ako ng ikagagalit niya, siguradong mawawala din sa akin ang anak ko, Iha. At yun ang hindi ko mapapayagan. Malungkot na ani ng senyora sa dalaga. Okay lang, tita. Ako na lang pong gagawa ng paraan para makuha ko ulit ang loob ni Bailey. Hindi ko siya susukuan, tita. Dahil sa akin lang siya. Sa akin lang siya dapat mapunta. At hindi sa walang kwentang Lara na yon. May diin niyang sabi. Ikaw ang bahala, Iha. Basta hindi ako nagkulang sa paalala sa'yo.
Alam mong botong-boto ako sa'yo para sa anak ko. Pero alam mo rin na iba si Bailey pag nanindigan. Hindi mo siya madadaan sa pag-iinarte lang. Kailangan may iba kang taktikang gagawin para makuha mo ang gusto mo. Makahulog ang ani ng senyora sa dalaga. Really, Mama? Uuwi na tayo ng Pilipinas? Masayang tanong ng bata sa kanyang ina. Yes, baby. Ilang taon na rin tayo dito sa Canada at namimiss ko na ang lolo mo. Ako nga rin po eh. Miss na miss ko na po si Grandpa. Finally, makikita ko na rin po kung gaano kaganda ang Pilipinas. Masayang sabi ng bata sa kanyang ina. Maging si Lara ay excited na rin na makauwi na sa Pilipinas. Hindi lang kasi ama niya ang dahilan. May isa pa kasi siyang dahilan kung bakit niya gustong umuwi ng Pilipinas. Sa loob ng 7 taon na dumaan ay walang ibang ginawa si Bailey, kung hindi ang humarap sa computer niya. At halos makalimutan na niyang kumain dahil inaabala niyang sarili niya sa pagtatrabaho. Para makalimutan man lang saglit ang babaeng noon pa niya hinihintay na bumalik sa kanya. Sa loob ng maraming taon ay hindi rin tumigil si Janice na suyuin ng binata. Pero sadyang naipako na ni Bailey ang sarili sa nawawalang nobya dahil hindi niya man lang magawang pansinin ng babaeng sunod ng sunod sa kanya. Wala rin siyang balita kung nasa na ngayon si Lara pero nananatili pa rin to sa puso niya at handa siyang hintayin to ng ilan pang mga taon. Baka sakaling babalik pa ito sa kanya. Kailan ka ba titigil? Alam mo hindi ako marunong tumigil, lalo pat ikaw ang dahilan, Bailey. Wala kang mapapala sa akin dahil si Lara lang nag-iisang nagmamay-ari ng puso ko. Matagal na siyang wala, Bailey. Hindi mo alam kung may asawa na ba siya ngayon. Bakit hindi mo nilang ibaling sa akin ang pagmamahal mo sa kanya? Kung totoong mahal ka niya, bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin niya binabalikan? Napatigil sa pagsasalita si Janice nang kumatok ang sekretarya ni Bailey. Come in. Malamig niyang sabi sa sekretarya niya. Sir, paalalahanan ko lang po kayo sa meeting mo with Miss Concepcion ngayong 11 a.m. Okay, thank you. Tumayo na si Bailey at isinuot ang kanyang coat. Sasama ako sa'yo. Kaagad na sabi ni Janice pero agad din siyang napahiya nang tingnan siya ni Bailey ng matalim. Hindi mo lakad ang lakad ko. Kaya po pwede ba? Umuwi ka na sa inyo. But Bailey? Napatigil si Janice nang mag-alab na naman ang tingin ni Bailey sa kanya. Kaya napaatras siya. Nakalabas na si Bailey habang si Janice ay napaupo na lang sa upuan. Kung akala mo atras na ako, hindi mangyayari yun, Bailey. Ilang taon nang ginugol ko sa'yo, kaya hindi ako mapapagod na kuhanin ang loob mo. Ngayon pang alam kong wala na akong kaagaw sa'yo? Tumayo si Janice at lumabas ng opisina na parang walang nangyari. Are you ready to meet him? Yes, Dad. I miss him so much. I know mahihirapan siyang i-recognize ako sa laki ng kaibahan ko noon at ngayon. Pero naniniwala akong mahal pa rin niya ako ngayon. At gusto kong subukan ng pagmamahal niya nang hindi niya alam na ako at si Lara ay iisa. Wala namang ibang nagbago sa akin kung hindi ang pananamit at ang pagiging CEO ko lang. Naniniwala akong mahal ka niya, kaya go, ako nang bahala sa apo ko. Nakangiting sabi ng senyor sa anak niya. Aalis ka na po, Mama? Si Xavier yun kalalabas lang ng kwarto niya. Yes, baby, may ka-meeting lang si Mama. Ma, I told you, huwag mo na akong tatawaging baby eh. I'm not a baby anymore. I'm old na, so please stop calling me baby. Naiiritang sabi ni Xavier pero natawa lang si Lara sa anak niya. Maging ang lolo niya ay natawa sa inasal niya. Okay, sorry na, I forgot na ayaw mo palang tinatawag kitang baby. I'll go ahead na, baka mainipang ka business meeting ni Mama. Bye Dad, bye anak. Humalik lang si Lara sa dalawa saka siya umalis na. Habang sa restaurant ay hindi mapakali si Bailey. Ilang minutes nang late ang ka-meeting niya pero wala pa rin to. Pero sabi naman ng sekretarya niya ay paalis na raw ito. Kung hindi lang dahil sa malaking investor to sa kumpanya niya, ay hindi siya makikipagkita sa misconception na yon. Inayos muna ni Lara ang suot niya bago lumabas ng sasakyan at taas noon na naglakad papasok sa restaurant. Yes ma'am, how may I help you? Magalang na tanong ng isang waitress sa naturang restaurant kay Lara. Reservation for Mr. Quintanar? Your misconception. Yes. This way po, ma'am. Sumunod naman si Lara sa waitress kung saan naroon ang reservation ni Bailey.
para sa kanilang dalawa. Akmang tatayo na si Bailey nang biglang may dumating. Mr. Bailey Quintanar, I'm Mystica Concepcion. Nakipagkamay pa siya sa lalaki pero nakatitig lang doon si Bailey. Pero nang ibababa na sana niya ang kanyang kamay ay mabilis yung inabot ni Bailey. Hello Miss Concepcion. Mabilis na binawi ni Bailey ang kamay niya sa dalaga nang maramdaman niya ang init ng palad nito. Parang pamilyar sa kanya ang pakiramdam na nararamdaman niya nang hawakan ang kamay ng kaharap. Are you okay, Mr. Quintanar? Tila nag-aalalang tanong ni Lara kay Bailey. Saka palang natauhan ng binata. Pati ang boses nito'y pamilyar sa kanya. Yeah, I'm okay. I'm sorry, may naalala lang ako. Tumangulang si Lara sa kaharap at expected na niyang hindi siya makikilala ng lalaki dahil ibang-iba na siya sa dating Lara na kilala nito. Nag-order muna ng pagkain si Bailey, ganun din si Lara. At tulad ng dati kapag kasama niya sa labas ang nobyo, ay ang paborito niyang pagkain ang in-order niya. Let's eat. Tahimik lang na kumakain ng dalawa. Palihim namang sinusulyapan ni Bailey ang kaharap na dalaga. Hindi niya maitago sa sarili niyang nararamdaman niya rito. Ang nararamdaman niya noon kapag kasama niya sa pagkain si Lara. Are you gonna eat this, Miss Concepcion? Turo ni Bailey sa kare-kare. Natigilan naman si Lara kung bakit yun itinanong ni Bailey sa kanya. Pero ngumiti pa rin siya rito. Sorry pero allergic kasi ako sa peanut. Nakaunawang tumango naman si Bailey sa dalaga. Saka siya nagpatuloy sa pagkain. Sa labas ng restaurant ay kita ni Janice kung papaano ngumiti ang babaeng kamiting ni Bailey sa kanya. At hindi selos ang nararamdaman niya. Gusto niyang sakalin ng babae dahil halata namang inaakit nito si Bailey. Pero ang lalaki ay parang wala lang siyang alam. Hindi ako makapapayag na ikaw ang magiging hadlang sa mga plano ko, Miss Concepcion. Akin lang si Bailey at wala nang ibang magmamay-ari sa kanya. Kung hindi ako lang. Pigil na sabi ni Janice habang nasa dalawang tingin niya. Matapos kumain ng dalawa, ay saka silang seryosong nag-usap tungkol sa pag-invest ni Lara o Mystica sa kumpanya ni Bailey. Thank you, Miss Concepcion. Malaking tulong sa kumpanya ko ang pag-invest mo ng malaki. You're welcome. I'll go ahead, Mr. Quintanar. May pupuntahan pa kasi akong importante. Tumangulang si Bailey at tumayo na rin siya. Saka siya nakipagkamay sa dalaga. Saglit lang ang paglapat ng kamay nila pero ramdam ni Bailey ang kakaibang pakiramdam sa kausap. Kahit nasa opisina na niya si Bailey, ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang mukha ng dalaga. Nakapikit siya na ini-imagine ang mukha ni Mystica. May pagkakahawig sila ni Lara pero mahinhin at hindi ganun katangos ang ilong ni Lara sa ilong ni Mystica. Ang tanging ipinagtataka lang niya ay kung bakit parehong pagkain ang gusto ni Lara at Mystica. Sa labas ng isang mall ay nakatayo si Lara habang naghihintay ng sundo niya nang biglang dumating si Janice. Hello, Miss Concepcion? Tumaas ang kilay ni Lara nang makilala kung sinong babaeng nasa harapan niya. Hi, who are you? At bakit mo ko kilala? Well, sino naman ang hindi makakakilala sa isang Mystica Concepcion? Kilala ang kumpanya niyo rito sa Pilipinas at isang kumpanya niyo sa top 5 company sa buong Asia. Tama ba ako? Wow, thank you, miss. Janice, call me Janice. Okay, Janice. Paano mo naman ako nakilala, Miss Janice? Hindi pa naman ibinubunyag ni Dad sa publiko na anak niya ako. Pero ikaw, kilalang kilala mo na ako. Nakangiting sabi ni Lara habang si Janice, hindi alam kung anong isasagot niya. Natigilan siya sa ganung tanong ni Lara sa kanya at nakalimutan niyang hindi pa pala ipinakikilala si Lara ng ama nito. Kilala niya ang ama nito pero si Lara, hindi niya kilala. So, sasabihin mo na ba sa akin kung bakit mo ako nakilala, Miss Janice? Because of my fiancé. Tama. Dahil sa fiancé ko, nakamiting mo nga siya kanina sa isang restaurant. Tarantang sagot ni Janice. You mean si Mr. Quintanar? So, may fiancé na pala siya. Pero bakit sabi niya kanina, hindi pa bumabalik ang babaeng gusto niyang pakasalan? Kaya nga biniro ko siya kung pwede ko ba siyang maging boyfriend. Pero sabi niya, I only want one woman and I'll wait for her kung kailan siya babalik. Ayun ang sinabi niya, kaya paano kanyang naging fiancé? Makahulog ang tanong ni Lara sa dalagang kaharap.
Halatang hindi napaghandaan ni Janice ang magiging tanong ni Lara sa kanya, kaya wala siyang maisagot dito. Namula ang mukha niya dahil sa pagkapahiya, pero hindi niya magawang mag-react. Nandito na pala yung sundo ko eh. Bye, Miss Janice. At bago ko pala makalimutan, I like your fiancé pero sa tingin ko naman, madali ko lang siyang maaagaw mula sa'yo. Dahil mukhang hindi naman ikaw ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Asar ni Lara sa dalaga, bago niya ito iniwan at sumakay na sa kotse. Kumaway pa siya rito at ngumiti ng matamis, habang nagngingit-ngit naman sa galit sa Janice. At ang ipinagtataka niya, kung bakit parang kilalang-kilala siya ni Mystica. Hindi nawawala ang ngiti ni Lara kahit nasa biyahe na siya. Kita niya kung papaanong namula sa hiya at galit ang mukha ni Janice dahil sa sinabi niya. Nagsisinungaling lang naman siyang napag-usapan nila ni Bailey ang tungkol sa babaeng mahal niya. Hindi naman niya alam na yun ang ire-react ni Janice. Hanggang ngayon pala ay baliw ka pa rin sa lalaking hindi naman talaga sa'yo. Nakakaawa ka. Huwag ka mag-alala, Janice. Mararamdaman mo rin ang naramdaman ko noon nang inaapi niyo pa ako. Ipaparamdam ko rin sa inyo kung gaano kasakit ang bugbugin ka. Para makunan. Ipaparanas ko rin sa iyong lahat ng sakit na dinanas ko sa kamay ninyong dalawa ni Senyora Cora. Matitikman niyo rin ang ganti ko sa inyo. Gigil niyang sabi habang nakakuyom ang dalawa niyang kamao na nakapatong sa kanyang lap. How was your meeting with Mr. Quintanar, Iha? Kaagad na tanong ni Senyor Matias sa anak niya nang makauwi na ito. Okay naman po, Dad. Kamusta naman ang nararamdaman mo? At ang sa kanya? Ganun pa rin ba? Hindi na ako makapaghintay na makita kang ikasal sa kanya, Iha. Huwag na muna natin yung pag-usapan, Dad. Gusto ko munang makita na nasasaktan sa Janice. At ang ina ni Bailey. Gusto ko ring iparanas sa kanila kung gaano kasakit ang naramdaman ko nung halos patay na nila ako. Napabuntong hiningang senyor pero hindi siya tumutol sa gusto ng anak niya. Nagantihan ng dalawang taong nagpahirap sa kanya noon na siyang dahilan para malaglag ang isa pa nitong anak na kakambal sana ni Xavier. Basta mag-iingat ka lang palagi sa gagawin mo, anak. Lagi mong tatandaan na ayokong maging kriminal ka ng dahil sa paghihigante mo sa kanila. Huwag kang mag-alala, Dad. Hindi ko dudungisan ang mga kamay ko sa mga walang kwentang katulad nila. Good. Sige na't umakyat ka na sa taas. Gusto ko na rin magpahinga. Okay, Dad. Humalik muna si Lara sa noo ng ama saka umakyat sa taas. Nakaupo habang nakaharap sa salamin si Lara, habang tinititigan ng sarili niyang mukha sa salamin. Siya pa rin naman si Lara kapag tinititigan siya, pero pag hindi nagtagal ang tingin mo sa kanya, talagang hindi mo siya makikilala. Dumaan din sa surgery ang mukha at ilong ni Lara. May mga sugat kasi sa mukha niya na nagkapeklat, kaya nung nakapanganak na siya ay saka isinagawa ang surgery niya na ayon na rin sa gusto ng kanyang ama. Mula nang makita at makilala ni Bailey ang dalagang si Mystica, ay palagi na niya itong naiisip. Hindi niya maintindihan kung bakit sa konting panahon ay napatibok ng dalaga ang puso niyang tanging si Lara lang ang nakakagawa. No, I don't like her. It's impossible. Si Lara lang ang gusto ko at hindi ang Mystica na yun. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Sa paglipas ng mga araw ay parang balisa na si Bailey. Palaging hindi siya mapakali sa tuwing naaalala niya si Mystica at sumasabay din si Lara sa iniisip niya. Baby, I'm so sorry. Hindi ko gustong maramdaman to sa iba. I'm sorry. Hinging tawad ni Bailey kay Lara kahit wala naman to sa harapan niya. Excuse me, ma'am? Yes, Tin? May lunch meeting ka po kay Mr. Quintanar sa CBS restaurant. Ngayong tanghali po. Kailan lang siya nagpa-schedule ng lunch meeting, Tin? Kaninang umaga po, ma'am. Okay, thank you. Nakangiting inikot ni Lara ang swivel chair niya habang may kakaibang naglalaro sa kanyang isipan. Alam niyang susunod na naman dun sa Janice para matsyagan ng lalaki. Gusto niyang makita kung papaano ito umiyak habang nilalandi niyang lalaking gusto nito na siya naman talaga ang nagmamay-ari. Pagsapit ng tanghali ay nag-ayos na si Lara. Konting retouch lang sa mukha niya ang ginawa niya at ang buhok niya. Kung papaano niya ito itinatali noon ay ganun din ngayon. Wow, ma'am! Ang ganda niyo po. Mas lalo ka pang gumanda sa ayos ng buhok mo.
Nakangiting puri ng sekretarya niya sa kanya. Talaga? Bagay ba sa akin, Tin? Bagay na bagay po, ma'am. Nag-thumbs up sa kanyang sekretarya niya na ikinatawa niya. Samantalang sa opisina ni Bailey, katatayo lang niya para sana umalis nang dumating si Janice at may dala pa itong lunchbox. What are you doing here? Malamig pa sa yelong tanong ni Bailey sa dalaga. May dala akong lunch para sa iyo eh. Ako mismong nagluto niyan. Sandali at isali. I have lunch meeting with Miss Concepcion. Kaya ipakain mo lang sa iba yung dala mo. Bailey, please kahit ngayon lang. Please. Tila naiiyak pa si Janice pero tinignan lang siya ni Bailey ng malamig. Walang nag-utos sa'yo na magluto ka para sa akin. Ipakain mo na lang yan sa iba. Kesa masayang lang. I need to go. Naghihintay na sa akin ang kamiting ko. Umalis ng opisina si Bailey nang walang pakialam kung ano man ang nararamdaman ng dalaga. Walang ibang nasa isip niya kung hindi ang makita at makausap si Mystica na hindi niya alam na si Lara pala. Pagdating sa restaurant ay mabilis na bumaba si Bailey at pumasok sa loob. At tulad nga ng inaasahan niya, nandun ang dalaga na naghihintay sa kanya. Miss Concepcion. Kaagad na nagtaas ng mukha si Lara at kaagad na nagtagpong tingin nila ni Bailey. Hindi alam ni Lara kung bakit pero lihim na kinakabahan siya. Lara! Wala sa sariling sambit ni Bailey sa kanya. Biglang nanlamig ang kamay ni Lara dahil sa kaba. Hindi niya alam na madali siyang marerecognize ni Bailey. Pero kahit ganun ay pinakalma niya ang sarili at pilit na inayos ang emosyon niya. May problema ba, Mr. Quintanar? May dumi ba ako sa mukha? Patay mali siya na tanong ni Lara sa binata. No, sorry. Kahawig mo kasi yung... ang kaibigan ko noon. Lihim na napangiwi si Lara sa isinagot ni Bailey sa kanya. Kaibigan mo na lang pala ako ngayon ha? Naiinis niyang sabi at sumeryoso na nakatingin sa lalaki. Special sigurong kaibigan mo na yon sa'yo, no? Dahil nakikita mo na siya sa akin. At ano yung pangalan niya? Lara ba yung binanggit mo? Yeah, she's very special. But I didn't know where she is now. Malungkot na ani ni Bailey. Nandito lang naman ako sa harapan mo, Bailey. Pero hindi pa ngayon ang tamang panahon para magpakilala ako sa'yo. Sabi ni Lara sa isip niya. Nag-order na pala ako. Pasensya ka na kung inunahan na kita. Nagugutom na kasi ako eh. Kimi pa siyang ngumiti sa lalaki. Ngumiti lang din si Bailey at saglit na winaglit si Lara sa isip niya. Matapos ng lunch nilang dalawa ay nagkayayaan silang gumala na lang kesa bumalik sa kanilang trabaho. Saan mo gustong gumala? Tanong ni Bailey sa dalaga. Sa sasakyan na lang niya ito pinasakay at iyahatid na lang niya ito sa kanila kapag uuwi na sila. Ikaw, saan ba magandang pasyalan dito? Yung nakaka-relax ang isip mo. Wala pa kasi ako masyadong alam sa mga lugar na magaganda dito sa Pilipinas. You know naman siguro na kauwi ko lang galing abroad. Marahan na tumango si Bailey at hindi na nagsalita pa. Pagkarating nila sa dating pasyalan nila ni Lara ay pinagmasdan lang ni Bailey ang dalaga na nakapikit habang dinadama ang hangin na dumadampi sa balat niya. Ang ganda talaga ditong mamasyal. Ang sarap sa pakiramdam na lumalapat sa balat ko ang malamig na hangin. Nakangiting sabi ni Lara habang nakapikit. Kasabay ng pagmulat niya ng mga mata, ang pagyakap sa kanya ng dalawang kamay mula sa likuran niya. Agad natigilan siya sa ginagawa ng binata, pero hindi siya pumalag. Nanatili lang siyang nakatayo habang dinadama ang init ng katawan ng binata na noon pa naman ay gustong-gusto na ng katawan niya. I missed you. I really missed you. Namamaos na bigkas ni Bailey habang yakap ang dalaga. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang mabangong amoy ng dalaga at ang bango ni Lara noon ay iisa lang. At nang hindi niya mapigilan ng sarili niya, ay marahan niyang hinarap sa kanyang dalaga. At sinalubong ang tingin nito sa kanya. Nag-uusap ang tingin nilang dalawa hanggang sa kusang naglapat ang labi nilang dalawa. Hindi alam ni Lara kung anong gagawin. Ang marahan na halik ng binata ay unti-unting lumalalim at nang para na siyang nilulunod nito, gusto niya magprotesta pero ayaw sumunod ng katawan niya. Kusa niyang tinutugon ang halik ng binata at ikinawit sa batok nito ang dalawa niyang kamay. Hindi na niya pinigilan pang binata nang maglakbay sa katawan niya ang kamay nito. Hinayaan niya ito sa gusto nitong gawin sa kanya.
Alam niyang ito lang ang lalaki sa buhay niya. At kung kailangan niyang umamin pagkatapos ng gagawin nila, ay wala na siyang pakialam. Kaagad na niyang inangkin ng babae. Parehong walang sagot ang dalawa habang parehong nakahiga sa upuan ng sasakyan. Gustong bumangon ni Lara pero hindi niya magawa dahil nakadagan sa kanya ang dalawang paa ni Bailey. Why didn't you tell me na ikaw at si Lara iisa? Galit ka ba sa akin? Ano ba sa tingin mo? Napabuntong hininga si Lara habang hindi makatingin ng maayos sa lalaki. Totoo bang fiancé mo na ngayon si Janice? Kahit alam niyang hindi yun totoo ay itinanong pa rin niya sa lalaki. No, bakit ko naman siya magiging fiancé? Kung ikaw naman ang laman ng puso ko. Gusto ko lang makasiguro. Alam ko namang hindi yun totoo pero gusto ko pa rin na marinig mula sa iyong totoo. Niyakap ng mahigpit ni Bailey ang dalaga at di naman ang katawan nito. Gumanti naman ang yakap sa kanya si Lara. Saka ito nagkwento sa mga nangyayari at hindi kasama sa ikinwento niya ang tungkol sa anak nila. Gusto niya itong sorpresahin kaya wala muna siyang sasabihin dito. Paano mo pala nalaman ako si Lara? Mahal kita. Unang kita ko pa lang sa'yo alam kong ikaw ang babaeng matagal kong hinihintay. Marahil nag-ibang pananamit at kilos mo pero hindi mo maipagkakaila na ikaw si Lara. Gusto kong ikaw mismong magsabi sa akin na ikaw si Lara. Pero tulad ng dati, matigas pa rin yung ulo mo. Kung hindi pa kita niyakap, hindi mo sasabihin na ikaw si Lara. Anong yakap? Iyakap lang ba yung ginawa mo eh? Nilasing mo na ako kagad dyan sa nakaka-addict mong mga halik. Alam na alam mo kagad kung paano ako mapapasunod sa iyo eh. Nakalabing sabi ni Lara na tinawanan lang ni Bailey. Gusto mo rin naman, di ba? Nakangising sabi ni Bailey. Aba, masayang nagkukulitan ng dalawa hanggang sa binihisan na ni Bailey ang dalaga. Maggagabi na nang inihatid ni Bailey ang dalaga sa mansyon nila. Malaki naman ang bahay nila Bailey pero mas malaki ang sa mga konsepsyon. Pasok ka. Tahimik na sumunod si Bailey sa dalaga. At nang dumating sila sa sala, sinalubong kagad si Lara ng anak niya. Mama! Nagmano muna ang bata sa kanyang ina bago hinarap ang lalaking kasama nito. Ma, sino po siya? Tanong ni Xavier kay Bailey. Hindi naman makagalaw si Bailey sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang siya sa batang nasa harapan niya at nagtatakang bumaling kay Lara. You have a child? Yes sir, I'm his only child. Why? Is there a problem with that? Nakataas kilay din na sabi ni Xavier. Gustong matawa ni Lara sa dalawang nagsusukatan ng tingin. Hindi maipagkakaila na anak nga ni Bailey si Xavier. Dahil sa ugali ng dalawa ay walang pinagkaiba. Oh, I'm sorry. I don't mean anything. Hindi ko lang in-expect na may anak na siya. Wala kasi siyang nabanggit sa akin. Bakit sir? Kailangan ba talagang ikwento ni mama sa'yo kung may anak na ba siya? O wala? Kung mahal mo siya dapat tanggap mo kung ano man siya. Pero kung hindi, umalis ka na po. Hindi ang katulad mong nababagay sa aking ina. Lalo lang namang si Bailey sa pinakitang ugali ng bata. Bata pa lang si Xavier, pero marunong na itong protektahan ng kanyang ina na talaga namang ikinahangan ni Bailey sa bata. Anak, hindi dapat ganyan ang pagsalubong mo sa isang mas matanda pa sa'yo. Bumati ka sa kanya. Utos kagad ni Lara sa anak niya. At kahit napipilitan ay bumati pa rin si Xavier kay Bailey, alang-alang sa kanyang ina. Mabuti naman at dinala mo na siya rito, iha. Yes, Dad. Para formal ko siyang ipakilala sa'yo at sa anak ko. Mabuti kung ganon. Maupo ka, Mr. Quintanar. Alam kong kilala mo na ako, kaya hindi na ako magpapakilala pa sa'yo. Good evening po, Senyor Concepcion. Hindi mo na kailangan pang magsenyor sa akin dahil alam ko naman na pakakasalan mong anak ko. Hindi ba, Mr. Quintanar? Hindi nakasagot kagad si Bailey. Hindi niya alam na tanggap kagad siya ng ama ni Lara. Matagal na niyang alaman tungkol sa'yo at siyang nag-decide na mag-invest kami sa kumpanya mo. Nabalitaan kasi ni Daddy nangyari sa kumpanya niyo kaya't hindi siya nagdalawang isip na mag-invest ng malaki. Wag lang mawala sa iyo yung company mo. Nahihiya na mo nagpasalamat si Bailey sa senyor. Iha, hindi mo man lang ba ipakikilala si Xavier kay Bailey? Xavier anak, di ba gusto mong makilala ang daddy mo? Sa sinabi pa lang yun ni Lara
ay halos may kabayo nang nagkakarerahan sa dibdib ni Bailey dahil sa sobrang kaba. Don't tell me na. Yes baby, siyang daddy mo. Siyang sinasabi ko sa yung daddy mo. Parehong nakatingin si Bailey at Xavier kay Lara. At nang mag-abot ang tingin nila, ay halos hindi na sila bumibitaw sa kakatitig nila sa bawat isa. Si Bailey na ang unang yumakap sa anak at halos maiyak siya sa tuwa nang malamang may anak na siya kay Lara. At si Xavier ay hindi na mapigilan pa na umiyak. Buong akala niya nagbibiro lang ang kanyang ina dahil sa tagal ng panahon ay ngayon lang nito ipinakilala sa kanya ang kanyang ama. Naiiyak naman na nagkatinginan si Lara sa mag-ama niya. Alam niyang sabik si Xavier na makilala ang kanyang ama, kaya ginawa niya itong sorpresa. Nagustuhan mo bang sorpresa ni mama sa'yo? Nakangiti niyang tanong sa kanyang anak. Thank you po mama. Masaya niyang sabi habang yakap ang kanyang ina. Nang gabi rin yun ay hindi umuwi si Xavier sa kanilang mansyon na ipinagtataka ng kanyang ina. Naniniwala ka na ba sa akin tita? Nilalandi ng babaeng yun si Bailey. At hindi ako makakapayag na mapunta lang sa kanya si Bailey. Pero ano bang magagawa mo, iha? Matagal ka nang sunod ng sunod sa anak ko. Pero wala pa rin nangyayari. Bakit hindi ka nalang tumigil? Naawa na ako sa'yo eh. Kalimutan mo na si Bailey. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik sa'yo. Malungkot na ani ng senyora. No, tita. Hindi ngayon. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan malapit ko na siyang makuha? At ikakabaliw ko kung hindi siya magiging akin, tita. Sa ayaw at sa gusto niya magpapakasal siya sa akin. Parang baliw na sabi ni Janice. Agad namang nahintatakutan na si Senyora Cora. At akmang iiwan ng dalaga sa sala. Nang mabilis siya nitong mahawakan at kaagad na sinakal siya nito. Akin lang si Bailey. Hindi mo siya makakagaw sa akin. Janice, ano ba bitawan mo ko? Nahihirapan ng ani ng senyora. Papatayin kita. Hindi mo maagaw si Bailey sa akin. Akin lang siya. Kaya para wala nang sagabal, mamamatay ka na. Lalo pang hinigpitan ni Janice ang pagkakahawak sa leeg ni Senyora Cora. Mabuti na lang at may dumating na mga katulong. At kaagad na tinulungan nila ang senyora. Saka pa lang ito nakalayo kay Janice. Tumawag kayo ng pulis. Ipahuli niyang babaeng yan. Utos ng senyora sa mga katulong. Dumating na rin ang mga guard at hinawakan si Janice para hindi ito makawala. Naaawang nakatingin naman ang mga katulong sa kanilang amo na hinihimas-himas ang leeg nito dahil sa pagkakasakal. Kinabukasan, nang malaman ni Bailey ang nangyari ay halos paliparin na niya ang sasakyan. Makarating lang kagad siya sa mansyon ng mga Quintanar. Kasama niya si Lara dahil ayaw magpaiwan ng dalaga. Kahit gusto niyang maghiganti sa senyora, ay hindi maipagkakailang ina pa rin to ng lalaking mahal niya at lola ng anak niya. Senyorito, mabutit nandito na kayo. Kanina pa po si senyora hindi lumalabas sa kwarto niya eh. Salubong kagad sa kanila ng katulong. Ako nang bahala sa kanya. Pakihandaan na lang ng breakfast si Lara dahil hindi pa siya kumakain. Kaagad na napatingin kay Lara ang dating katulong na ayaw sa kanya at sinabihan pa siyang malandi. Ikaw si Lara? Paano naging si Lara ka? Tumaas ang kilay ni Lara at nakipagsukatan ng tingin sa dating kasamahan. Ano naman kung ako si Lara? May problema ba sa'yo? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon inggit ka pa rin sa dating Lara. Kaya ngayon talagang malalaman mo kung sino talaga ako. Nakataas kilay na sabi ni Lara. Bigla namang nahiya ang katulong sa kanya at mabilis pa sa 4:00 siya nitong iniwan sa sala. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa paligid. Malaki na ang ipinagkaiba nito noon. Wala na rin ang mga mamahaling mga painting at flower vase na galing pa raw sa ibang bansa. Lara, ikaw ba talaga yan? Napalingon si Lara sa tumawag sa kanya. Kaagad naman niyang initian at niyakap ang dating katulong na kakampi niya. Kamusta ka na? Namiss kita. Masayang nakipag-usap si Lara sa dating kasama niya. Habang nahihiya namang lumapit sa kanya mga kasamahan niyang tulad nila Janice, ay hinahamak siya ng husto. Nahihiyang kinausap ni Senyora Cora ang anak niya. Dahil ang babaeng gusto niya para sa kanyang anak ay gusto pala siyang patayin. Nakita ko na si Lara at kasama ko siya ngayon dito. Nag-alala rin siya sa'yo nang malaman niyang ginawa ni Janice sa'yo.
Wala na akong mukhang maiyaharap pa sa kanya. Matapos sa mga ginagawa ko sa kanya noon ay nakuha pa rin niyang mag-alala para sa akin. Ganun kabait ang babaeng ayaw mo para sa akin, Mom. Minahal ko si Lara dahil nakita ko kung gaano siya kabait at kung gaano siya kamapagmahal. Di baling mahirap siya. Kaya ko siyang buhayin, bihisan at ipakilala sa mundo na siyang babaeng mahal ko. I'm so proud of her. At alam mo ba, Mom, na may apo ka na sa akin? Nakangangang hindi makapaniwala si Senyora Cora sa sinabi ng anak niya. Talaga, son? May apo na ako? Nakangiting tumango si Bailey sa kanyang ina. Kahit nag-away sila nito dahil kay Lara. At kahit alam niyang ginagawa nito noon ay nanaig pa rin sa kanya ang pagiging anak niya. Kaya may respeto pa rin siya dito bilang kanyang ina. Niyakap ni Senyora Cora si Lara na bukal sa puso niya at humingi siya ng tawad dito. Totoong nagsisisi na siya sa ginawa niya dito noon, kaya nahihiya siyang kausapin to. At lalo pa siyang nahiya nang malaman na hindi lang basta mayaman si Lara. Mayaman na mayaman pala ito at isa to sa malaking investor sa kumpanya ng anak niya. Madaling nagkapatawaran ng dalawang babae. Galit man si Lara sa senyora ay namayani pa rin sa kanya ang pagiging mabuti niya sa kanyang kapwa. Pakawalan niyo ako rito! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Sigaw ni Johnny sa loob ng mental hospital. Hoy! Ayaw mo tumahimik? Baka gusto mong sakaling kitarian. Sigaw ng isang babae na kasama ni Janice. Kaya kaagad naman nahintatakutan ng dalaga at tumahimik na. Masakit sa isang magulang ang nakikitang nagkakagano ng anak nila. Pero wala silang magawa. Bukod sa ayaw makinig ni Janice sa kanila, palagi rin itong tumatakas sa kanyang bodyguard. Kaya nagagawa niyang makapunta kay Bailey. Janice anak, babalik kami rito ni Daddy ha. Mag-iingat ka rito at kailangan hindi ka magpapasaway para mabilis kang gagaling, ha? Marahang tumango si Janice sa kanyang ina habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi niya matanggap na doon siya humantong. Nagmahal lang naman ako Isang beses lang akong nagkamali, pero bakit dobleng balik sa akin? Ganun ba kabigat ang kasalanan ko at humantong ako sa ganito? Ayaw kong tuluyang mabaliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Pabalik-balik na sambit ni Janice. Matapos maipakilala ang kanyang anak sa kanyang ina, ay napagpasyahan nilang dalawin si Janice sa mental hospital. Bakit nandito ka? Ano, masaya ka na ba? Masaya ka nang naging miserable ang buhay ko dahil sa'yo? Dahil inagaw mo ang lalaking para sana sa akin. Mga agaw kang malandi ka. Galit na sigaw ni Janice kay Lara habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Wala akong inagaw sa'yo, Janice. Kinuha ko lang matagal ng akin. Sana makamove on ka na kay Bailey. Malungkot na ani ni Lara. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Napabuntong hininga na lang si Lara habang nakatingin sa babaeng nag-uumpisa na namang magwala. Ma'am, kung pwede, huwag na muna kayong magpakita sa kanya. Bumabalik kasing sakit ng ulo niya kapag nakikita niya yung mga taong ayaw niya makita. Nauunawaan ni Lara ang ibig sabihin ng nurse, kaya inaya na niya si Bailey na umalis na sila. Nakakaawa siya at aminado kong isa ako sa dahilan kung bakit siya nagkaganon. Wala kang kasalanan, kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Siyang may gawa niyan kaya wag mong isisi sa sarili mo na nagkaganon siya. Dahil para mo na ring sinabi na nagsisisi kang nakilala mo ko. Ginagap ni Billy ang kamay ng dalaga at pinagsalikop yon habang ang isang kamay niya ay nagdadrive. Paminsan-minsan namang sinusulyapan ni Lara ang binatang nagdadrive. Ang gwapo kasi nito, mula sa matangos na ilong, manipis na labi, perpektong panga at gwapong muka. Talagang walang babae ang hindi mahuhumaling sa kanya. Baka matunaw na ako sa kakatitig mo sa akin yan. Agad namang napatawa si Lara sa sinabi ng binata sa kanya. Sira. Yun na lang ang naisagot niya sa binata at tinawanan din naman ni Bailey. I love you. I love you too. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging buwan. Tuluyan ang ikinasalang dalawang magkasintahan sa simbahan. Masaya naman ang senyora at ang senyor, lalo na si Xavier, dahil sa wakas ay buo ng pamilya niya
at hindi na siya mabubuli na wala siyang ama. Mama, gusto ko ng kapatid na baby girl. Sulpot ni Xavier sa likuran ng magulang niya na nag-uusap sa magiging gender ng ikalawang anak nila. Really son? Pero paano kung lalaki pa rin ang kapatid mo? Tanong ni Bailey sa anak niya. No choice ako. Kibit balikat na sabi ng bata na ikinatawa ni Bailey bago ginulo ang buhok ng anak niya. Don't worry son, kahit naman lalaki ang kapatid mo, ganun pa rin naman ang pagmamahal namin sa'yo. Sabay yakap ni Bailey sa anak niya. At kung babae naman ang magiging kapatid mo, ikaw ang magiging ikalawang ama niya sa tuwing wala kami. Ikaw ang magbabantay sa kanya, okay? I'll promise po, Mama. Tila nanunumpa na sabi ni Xavier sa kanyang ina, na ikinatawa nito habang nakatingin sa kanya. Mabilis lang na dumaan ang mga araw at naging mga buwan. Malaki na ang tiyan ni Lara, kaya si Bailey ay halos ayaw nang iwan ng asawa niya. Son, ako na munang bahala sa asawa mo. Sige na, pumasok ka na sa opisina. May mga tauhan naman tayong kasama namin. Tatawagan na lang kita kapag nagle-labor ng asawa mo. Napabuntong hiningi na lang si Bailey dahil kailangan rin niyang pumasok sa opisina dahil tambak ng trabaho niya. Saka pauwi na rin naman ang biyanan mong lalaki. May kasama na ako dito sa bahay niyo. Walang nagawa si Bailey kung hindi ang umalis na lang. Baby, tumawag ka kagad kapag may problema, okay? Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka ha. Salamat baby, I love you. I love you too. 9 na buwan na ang tiyan ni Lara, kaya hindi mapakali si Bailey kapag wala siya sa kanilang bahay. Habang busy sa opisina niya si Bailey, ay bigla na lang na tumunog ang cellphone niya. Mabilis naman niya itong dinampot nang makita ang numero ng kanyang inang tumatawag. Nandito na kami sa ospital, pumunta ka na ngayon dito. Kaagad na pinatay niya ang tawag at hindi na hinintay pang sasabihin pa sana ng kanyang ina. Kaya naiiling na ibinaba ni Senyora Cora ang kanyang cellphone. Pagdating ni Bailey sa ospital ay nasa kanyang private room na si Lara habang kalong naman ang kanyang binan ng anak niya. How is she mom? How's my baby? Relax ka nga lang son. Okay ng asawa mo at babae ang anak mo tulad ng hiling ng iyong panganay. At manang-mana sa iyong anak mong babae. Naluluhang kinuha naman ni Bailey ang kanyang anak at kinalong ito. Tulog na tulog pa ito at napakaganda nito. Kahit bata pa ay kita na niya ang kagandahan niya. Ilang araw lang ang lumipas ay lumabas na ng ospital si Lara. Masayang masaya naman si Xavier na babae talagang kapatid niya. Niyakap ni Bailey ang asawa habang nakatanaw sa anak niyang nilalaro ang kapatid na nasa kuna. Thank you sa lahat ng to baby. Hindi magiging ganito kaganda ang buhay ko kung wala kayong mga mahal ko. Salamat din at kahit wala ako sa tabi mo, palaging ako pa rin ang minamahal mo. At hindi yun magbabago kahit na anong mangyari. Wakas.